Okay, this is my sinigang na bangus, boneless bangus sa bayabas. Oh, binili ko tong guavas na to, small guavas, meron pang halong green. So, I will wait for everything to get, to ripen. Yan. And then, I'll get back to you kapag ripe na siya. So, ito na yung after ilang days, siguro mga 3 days, ganito na siya, hinog-hinog na. Although yung iba, hindi pa masyado. Ibo-boil ko to. I will wash this first and remove the ends. Tapos, ibo-boil ko siya. Okay, this is already washed. Tapos, I will boil this with a little bit of salt until soft and pwede nang i-mashed. Okay, so ito na yung naluto ko. Pinalamig ko lang siya. This is, basta. Malamig na po siya. So, ito na. Ta-transfer ko dito yung iba kasi hindi ko naman magagamit lahat. So, pag nilagay ko dito, i-freeze na siya at magagamit ko sa ibang araw. So, I transfer this sa isang measuring cup. Lagay na natin to kasi parang marami pa ako dun sa isang Yan. Tapos, kung ano yung kaya nyo na wala sanang air, yun ang gawin nyo. Pero, kung may konti namang umanong air, okay lang. Wala naman tayong, hindi naman to yung vacuum sealed na diba? So, yan. Tatago nyo siya sa freezer. Tapos, pag kailangan nyo, actually, dapat pala 2 lalagyan ginawa ko. Ta-transfer ko na lang siguro 2 lalagyan. Ipapalitan ko na lang ito mamaya, ha? Basta ganito, ilalagay nyo dito, tapos i-freezer. Okay? This is my milkfish or bangus that I deboned myself. So, ang linis, diba? Ito ginamit ko. Yan, yung chani. Lalagyan ko lang siya ng konting salt para may taste na siya. Tapos, tatago ko na lang to sa fridge muna. Kasi kulang pa ako ng ingredients. Tapos, I just want to show you, meron pa siyang kaliskis. Maaalis yan kapag naluluto ko na siya, and I will show you napakadaling technique para alisin to at hindi na tumatalsik-talsik pa. Unless, of course, sa Philippines, you can ask them to clean or to remove the scales sa mga palengke. Dito kasi walang ganon. Sa amin, hindi ko alam sa ibang province. Okay. So, getting ready na ako para sa aking sinigang sa bayabas. Ito yung isa sa nilagay ko sa freezer bag at tinago ko muna doon sa freezer. Tapos ngayon ay i-defrost ko siya para magamit ko siya sa sinigang ko. So this is the marinated boneless bangus. I deboned it myself. So meron siyang salt and pepper. Tapos kung itatago nyo pa sa fridge, use a little bit of lemon if you want to keep this in the fridge and you're not yet ready to cook this. Okay. So, try na natin.
So, magluto na tayo. Just want to show you again ha. This is still with scales. I will show you a tip para madali siyang maalis. Let's start. Okay, pakita ko muna yung mga ingredients. So, this is just my version of the sinigang na bangus sa guava. Ano yun? Bayabas. Pero meron din siyang garlic, onion, kasi gusto ko siyang igisa kapag ganitong luto ko. Kamatis. Sili, dapat siling haba, but I only have this kind of sili. Tapos, this is my guava. This is my blended guava. Tapos, yung aking bangus. And, sinigang or tamarind soup mix. Tapos, I also have patis. So, I have oil in my pan. Magigisa muna tayo. Maraming version to itong sinigang sa bayabas. Meron din po akong spinach. Pwedeng kangkong, pero wala kasing kangkong. Meron nga pala akong gabi. Meron din po akong gabi o taro. The small taro lang. Konti lang yan kasi ayaw ni husband. Hindi pa pala siya mainit masyado. Lagyan muna natin ng konting patis. Konti lang muna ha. Para lang may lasa yung ginigisa natin. Bayabas lang. Walang asim. Okay lang. Huwag kayong gumamit ng sinigang But I like the combination of the sweet guava and the tamarind. That's why I'm doing this. It's also nice if you add tomatoes for color. Even if you don't want to add the tamarind mix, still you have to use tomatoes for color. So let's add some water. Kulang pa. Add the taro para malambot. Add your guava, the blended guava. It's just guava and water. Konti-konti lang hanggang sa nyo yung gusto nyong timpla ng sinigang sa bayabas. Mag-add tayo ng konting tamarind mix. And then, let's cover this hanggang sa maluto yung ating taro. Let's wait for the taro to soften. Patiin ko sa gitna para madaling maluto.
So at this point, you can already taste your broth. Nga pala, I forgot this, the rice wash. Bali, second na pagwash ng bigas ito ha. Dagdagan ko lang ng konti. Dapat yan talaga ang ilalagay ko. Lasa na yung bayabas. Kulang pa siya sa asim. Lagyan pa natin ng patis. Tapos ilagay ko na yung aking sili. Tapos continue boiling. We can add konti pang guava, blended guava. Dahil marami ako niyan. And more tamarind mix. So it depends if you want it very sour, you add more tamarind powder. But if you want more taste of the guava, then you add more guava. You can also use salt for instead of the fish sauce or patis. Yung patis ko kasi manamis-namis. Iba kasi ito Thai fish sauce. But then, since my bangus is already marinated sa salt, hindi ako naglalagay pa ng maraming salt. Okay, so add ko na ang ating bangus. Okay, hands are clean. So when it starts to boil or when boiling na, gaganituin ko muna. Yan. Okay, yung tip ko sa inyo tungkol dun sa pag-alis ng scale. Easiest way to remove the scale without yung talsik-talsik na diba, pag inaano, ayan iluto nyo muna siya, tapos madali na siyang matanggal. Kung hindi pa siya masyadong madaling matanggal, ilutuin nyo pa. Kasi kailangan soft na siya. Ito hindi pa. Ayan dali. Pero kung sa palengke, pwede nang patanggal.
Diba? Ito talagang wala na yung skin. Kahit yung manipis. Eh kung gusto nyo naman ng merong ganon, yung manipis na balat pa, I mean yung gusto nyo lang ang mawala yung pinakakaliskis, gawin nyo ng mano-mano. Hindi lang kaliskis ang mawawala, pati yung skin. Skinless, scaleless. Tapos, gusto ko po na malinis yung nasa serving plate ko. So, tinatanggal ko yung iba dyan. Pwede nyong kunin yung kamatis. Pero, depende sa inyo kung ayaw nyo naman tanggalin yung mga panggisa-gisa. Kaya lang kasi, diba parang marumi na. Pati yung mga buto-buto ng ng bayabas para mawala. That's enough. Hindi naman kailangan na sobrang So add na natin ang ating spinach. Hello? Patayin na natin. Turn the heat off. So, magpe-plate na tayo, ha? Okay, this is my sinigang na bangus, boneless bangus sa bayabas. And this is best served for me, ng sauteed anchovy paste o bagoong. Yan. Sarap! Thank you for watching. Please like, share, comment. Paki-share po sa mga kaibigan nyo. Pa-like din po, Nakakalimot kayo mag-like. Thank you!